Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay meron tayong pag-uusapan mga kababayan, no? Itong bagong idineklara, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ako po, no, dapat nating malaman to mga kababayan, di ba? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so yan, mag-aantay lang tayo ng ating mga viewers, mga tol, no? Pero syempre, bago ang lahat, shoutouts muna tayo sa mga subscribers natin dyan. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa iyo, Sir Jerry Cortez, no, from Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Okay, so mag-aantay lang tayo ng iba pa nating mga viewers. Comment lang kayo dyan at ating pag-usapan, no? Itong idineklara ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan, at talagang maraming nagulat po, no, dito sa panibagong utos na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos at maraming mapapaisip, no, bakit nga ba ito ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa panahon ngayon talaga namang nakikita nating napakagulo, no, at maraming nangyayari o maraming kaganapan mga kababayan, lalong-lalo na, no, yung mga krimen, no, na ating nakikita at napapanood palagi sa mga balita ngayon, no? Bakit nga ba lumakas ang loob netong mga tao na to, mga kababayan, no, na gumawa ng mga ganyang klaseng krimen, no? I-comment nyo lang po dyan sa ibaba. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon, ha? Ayan. Okay, so mag-aantay lang tayo ng iba pa nating mga viewers. Pero syempre, maraming salamat, no, palagi sa mga laging nandiyan dyan. Ayan. Kay Sir Rolly Pangilinan, shoutouts po sa iyo, watching from Farwania, Kuwait. Yun, no? Anong oras na po ba dyan, Sir Rolly, sa Kuwait ngayon? Kamusta naman po kayo dyan sa Kuwait, mga idol? No, dyan sa Saudi Arabia, parang puro ano to mga nasa Middle East po sila lahat dyan, no? Maraming salamat sa inyo. Okay, so sa tingin ba ninyo napapanahon na, no, na magkaroon tayo ng police visibility? Matagal ko na po sinasabi ito, mga babayan, no? Ang isa sa solusyon, no, sa krimen ay ang police visibility talaga. Kailangan natin ng mga police visibility, no, na laging nakikita, no? Kasi mas maraming police, no, na naka-deploy 6:09 PM po. Okay, 6:09. So advance lang ba kami? O tama, advance tayo ng ilang oras? 5 oras sa kanila, no, dyan sa Middle East. Ayan, no. So yung ating pinag-uusapan nga natin dito, mga kababayan, no, yung maraming krimen na nangyayari ngayon, isa sa naging resulta, no, mga kababayan, no. Sir Enrico Villanueva, good evening po, Kamabs, watching from Tarlac City. Ayun, no, shoutout sa iyo, Sir Enrico. 6 PM na, duty na naman. Ayan, no? 6 PM na daw, duty na naman. Ingat po kayo dyan sa Middle East. Sir Rolly and Sir Jerry Cortez, no? Ingat po kayo dyan. At Yolanda Camilon. Yan na nga po, ma'am, no? Yung sinasabi ninyo, legit ba na martial law na? Actually, hindi naman po ito actually martial law, no? Ito pong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay isang preemptive, no, na kautusan po. 5 hours po advance nyo, sir. Advance nga kami. Alas 11 na po dito sa Pilipinas ngayon. No, ito pong sinasabi natin, no, na dyan sa ating thumbnail, kung martial law na ba? Well, yan ang ating alamin. Pero sa tingin ko, hindi naman po gagawin yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong ating thumbnail na nakasulat dyan, no, kung martial law na, may question mark po yan. Yan kasi yung iniisip kadalasan, no, ng laging sinasabi, no, mga kababayan, neto mga nasa kabilang parlor. Yan kasi yung gusto nila. No, yan yung gusto nilang mangyari.
no? Yan yung gusto nilang gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung magdeklara ng martial law. Ewan ko ba bakit gustong-gusto nila yan? Pero syempre pagka merong martial law na ganyan, no, hindi po natin magagawa yun lahat ng ating kagustuhan, no, kasi ma-under tayo, no, sa military takeover. Wala pong fake news dito. Antayin nyo lang po yung ating pagbabalita, no, yung gagawin nating reaction. Wala pong fake news dito, mga sir, no. Kung makikita nyo po yung thumbnail, kung nakasulat dyan, martial law, may question mark po yan. No, katanungan po yan na ating sasagutin ngayon. Okay, so eto, umpisahan natin mga tol, mga kababayan, no. Panoorin natin etong balita ngayon na kumakalat, no, at siguradong eto yung iisipin, no, ng mga nasa kabilang parlor, mga kababayan. Hindi kailangan mag-martial siguro, mga sir, no. Well, maganda yung idea po na yan is para makontrol natin yung dyan sa martial law na yan. Pero sa tingin ko, lahat tayo apektado dyan. Ito pong hakbang na to na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, ito sa tingin ko yung isa, no, sa magandang solusyon dyan sa krimen. At ito rin yung lagi nating sinasabi, mga kababayan. Okay, so panoorin muna natin itong balita na to. Okay, let's go. Hindi, yung sinabi ko kayo, may disconnect. Ang police lagi nagre-report crime solution efficiency, index crimes. Ang dami nilang nire-report na crimes At laging good-looking report. But what is the only metric that matters? Isa lang naman ang metric importante. Do the people feel safe? Ayun lang yun. Mabilis na pagresponde sa mga insidente at mas maraming pulis sa kalsada ang ipinatutupad ngayon ng National Capital Region Police Office sa buong Metro Manila. Yan yung sinasabi natin. Yung mabilis na pagresponde, mga kababayan, no, yan yung isa sa kailangan ng ating kapulisan na gawin. No? At the same time, no, yung kapulisan, no, active, nakikita natin sa lansangan, nakikita natin sa bawat kanto, no, para mas mailang, no, yung mga masasamang elemento. 'Di ba? Yan yung gustong gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga ayaw niya, no, yung estilo na ginawa nung nakalipas na administrasyon, yung nakaraang administrasyon, dahil ayaw nga niya, no, ng ganon na tegian, mga kababayan. 'Di ba? Oo, tama ka po, Sir Esmeraldo Andres, no? Malabo pong mag-martial law si PBBM dahil hindi niya po gagawin 'yan, mga kababayan. No, dahil kawawa, no, ang ating mga kababayan, at siguro naman hindi niya po uulitin 'yan. No? Hindi niya po uulitin 'yan. Okay, so tuloy natin 'tong balita na 'to. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 5-minute response sa mga nangyayaring krimen. Okay. Sa kabuuan, 5-minute response, no, sa mga nangyayaring krimen. So paano magagawa 'yan, mga kababayan? No, kung yung mga kapulisan natin, no, nandoon lang, no? Nandoon lang sa may mga presinto nila. No, napakabilis. No, kung ang mga pulis ay naka-deploy, 'di ba? Mas mabilis po sila makakaresponde, no, doon po sa mga krimen na nangyayari, 'di ba? So tuloy natin 'to. Nasa 21,000 na pulis ang ipinakalat ng NCRPO sa mga matataong lugar sa Metro Manila. Kaninang umaga, nag-inspeksyon si NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin kasama si DILG Secretary John Vic Rimulya sa kanilang deployment sa mga MRT stations at ilang matataong lugar. Layo nito na makita na ginagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho at hindi iniiwan ang kanilang mga pwesto. We adjusted the time. Kung dati alas 7 or alas 8 yung relieving yung time natin, ngayon mag-deploy tayo as early as 4 to 4:30 a.m. In time na yung mga kababayan natin ay papasok dun sa pinapasukan nilang trabaho. Then paglabas nila, makikita na nila yung pulis natin. Then pag nakita nila yon, eventually ma-appreciate nila yung presence ng ating kapulisan sa kalsada. Yun talaga, no? Yun yung napaka-importante dyan, mga kababayan, no? Yung pagpasok nila sa trabaho sa umaga, no, nandun yung presensya ng kapulisan. 'Di ba? So maiiwasan, mga kababayan, no, yung mga krimen na nangyayari sa umaga at pag-uwi nila, no, sa hapon,
no, andun pa rin yung presensya ng kapulisan. Yun yung pinaka-the best na gagawin ng ating kapulisan ngayon. So, saludo po, diba? Sa PNP, sa ganitong hakbang. Sabi ni Secretary Remulla, bagamat sinasabing bumaba ng mahigit sa 23% ang krimen sa Metro Manila, mahalagang maramdaman ng publiko na ligtas sila dahil sa presensya ng pulis sa kalsada. Lahat ng statistics pwede mo ibato. Pero isa lang, do the people feel safe? Ayun ang aim namin. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo, galing mo, galing ko, galing ko, galing ko. Hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo, ang galing nyo, ang galing nyo. Hindi pwedeng kabilang, dapat pag sila. Dagdag ni Secretary Remulla, hindi lamang sa Metro Manila ipatutupad ang calibrated police visibility at magtutuloy-tuloy ito kahit na magpalit na mga pinuno ang PNP. Okay, so siguro isa sa maganda po dito mga kababayan, itong ginagawa na to, no, sa pagde-deploy ng mga kapulisan, no, yung police visibility hindi lang po sa Metro Manila. No, dapat to gawin sa buong Pilipinas. Tama ba ako? No? Sang-ayon ba kayo diyan mga kababayan? Shoutouts po China Angeles, China Angeles, no, at kay Sir David Del Castillo watching from California, USA. Shoutouts din po kay Sir Ruel Gacelos Abayan, mga kababayan. No, yan, maraming salamat po sa inyo. Okay, so tuloy po natin itong balita na to mga kababayan, no? Hihingin ko sa bagong GPMP at sa liderato na gumawa ng bagong criterion for evaluating the performance of policemen. Ngayon kasi, ang criterion ay hindi siya responsive sa kailangan ng tao. Ang arrest rate nila, ang solution rate nila, iba-ibang metrics eh. But we have to come up with a metric na responsive sa kailangan ng tao. Magde-deploy din aniya sila ng mga force multipliers mula sa mga local government units para tumulong sa mga pulis sa pagbabantay. Eto mga kababayan, no, ang nakikita ko dito, isa sa pinaka-the best talaga tong na solusyon sa crime rate sa atin, no, is yung police visibility. Yung sinasabi nga natin mga kababayan, no, ibalik, no, yung mga checkpoints kagaya nung nakaraang pandemic. 'Di ba? Napakaraming checkpoint, 'di ba? Ibalik yung mga checkpoints na 'yan doon sa mga lugar, no, na medyo critical, no, yung marami talagang nangyayaring mga krimen, yung mga entry at exit points, 'di ba, ng bawat syudad, lagyan ng mga checkpoints, 'di ba? O yan, nag-agree po si Sir Ilinch Sap, no? Ayan. Sabi nga po dito ni Sir Nelson Andaca, that's the best decision, dear President. We'll support you on your decision. Please get them all. No? Yan din po ang gusto, no, ng ating mga kababayan, yung police visibility. Mas safe sila sa lansangan, no? Mas gusto nila, no, na maging ligtas sila sa pagpasok at pag-uwi nila galing sa trabaho. Hindi lang po yung mga nagtatrabaho, mga kababayan. Lahat po, no, maging yung mga anak nila na pumapasok sa mga eskwelahan at sa mga may pinupuntahan, 'di ba? Yung mga gabi na umuwi. At at the same time, mga kababayan, sa nakikita ko, dapat ibalik talaga yung higpit, no, sa oras. 'Di ba? Ibalik nila yung curfew. O, ibalik nila yan. Mas maganda po yan, mga kababayan, no? Yung may curfew, no? Yung mga kabataan na nagkalat dyan sa lansangan, isa yan sa mga na magugulo, ng mga napapanood natin sa mga videos. Diba? Ang babata pa, no? Kung ano-ano nang ginagawa, nang hold up, nang i-snatch, no? Nang Google Pay. Diba? Ngayon, kung may oras, mga kababayan, may curfew, no? Dyan sa mga kabataan na yan. Diba? May curfew na ipapatupad at yung mga police nandyan, visible, nakikita nila, matatakot yung mga yan. Diba? Dahil huhulihin yan eh. Ngayon, pag hinuli yan, mga kababayan, hindi lang basta patutulugin lang sa presinto. Diba? Kasi nangyayari dyan, pinapatulog nila sa presinto, yung mga nahuhuli nila sa curfew, tapos kinabukasan, papasundo sa mga magulang.
'Di ba? O any suggestion mga kababayan, no, na pwedeng gawin bukod po sa curfew at police visibility. 'Di ba? Na pwedeng gawin para mabawasan yung crime rate. At the same time, yung mga kabataan na nagkalat po sa lansangan, no, na nakikita natin sa mga video sa Facebook, 'di ba? Mga parang harap-harapan na. No, na nabibidyohan sila ng aagaw, ng i-snatch ng mga gamit, 'di ba? Ng mga pasahero, pagka hindi nila nakuha, susuntukin nila, 'di ba? Harap-harapan na yung mga ginagawa na 'yan, especially ang karamihan po diyan, no, ay mga kabataan, no. At sabi nga po dito ni Sir June Barcial, ang pagdeklara ng martial law in action, indiscipline, mayaman at mahirap, pantay lahat. Susunod, naabutan ko yan, 7 years old sa kabataan, bago dumilim na sa bahay na lahat, 18 years old pababa. Yan po yung sinasabi natin. Diba? Yung may curfew. Tama po yan, Sir June Barcial. No? Yan po yung sinasabi natin. Yung curfew po, yung 18 years old pababa. Pero kung nakikita natin ngayon, mga kababayan, 18 years old pababa. No? Nasa lansangan nang i-snatch na, mga kababayan. Police visibility, no, ang isa sa solusyon, at yung curfew. Tama po kayo, no, yung curfew po dapat ibalik po yan, di ba? You'll see it roll out in the next few months. Ito mga darating na linggo, kita mo na. Kasi mga newly elected, meeting ko na rin. Lahat yan, meeting ko na. And gagawa kami ng cohesive plan of action and cohesive response scenario para sa lahat. Bukod sa calibrated police visibility, palalakasin din ng PNP at DILG ang emergency hotline na 911 sa buong bansa. Leia. Yan, 'di ba? Yan yung maganda. Magkaroon ng mga emergency hotlines po, no. Tama po, gusto namin safe. Hindi noon matatakot kang matukhang ng pulis, tanim ebidensya pa noon. Mas okay na yan ngayon, no? TT Gas. Ay, grabe naman yung pangalan nito. Grabe naman yung pangalan mo, sir. Bakit naman po ganyan, no? So, eto, panoorin pa natin yung ibang mga balita dito, mga kababayan, para mas maliwanagan tayo, kasi merong mga tao talaga, no, na nagugulat sila bakit ganon. Yung deklarasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kapulisan, no, yung sinasabi na yan, no, na mag-deploy ng napakaraming pulis, di ba? Yung iniisip kasi nung iba agad, lalo na nasa kabilang parlor, magdideklara na agad ng martial law. Hindi po ganon, no? Ang gusto po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maging safe, no, ang mga mamamayan, no, maging safe ang sambayan ng Pilipino, di ba? Ito, sabi nga uli ni Sir Tigas, mga kababayan. Sir Tigas na lang, ha? Baka maano tayo ni YouTube. Baka pag binagkas ko yung pangalan mo, sir, madali tayo ni YouTube. Sabi ni Sir dito, ni Sir Gas, na gusto namin safe. Hindi noon matatakot ka matukhang ng pulis. Tanim ebidensya pa noon. Mas okay na yan ngayon, no? Tama po yan, mga sir, no? At mas maganda nga po, no, na mas maging safe po tayo, na wala naman tayong ibang kinatatakutan. Diba? Yung baga, makakapaglakad ka dyan, no, na hindi ka rin matatakot na baka mapagkamalang ka sa kalsada. Okay, so ito pa isang balita, no? Ilalabas natin lahat yung detalye na to, ng mga balita na to, mga kababayan. Kasi ang problema, no, pagka ganitong may ginagawang hakbang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, especially pagdating sa mga ganyan, no, yung nagpapadeploy siya ng maraming pulis, nagpapadeploy siya ng ganyan na anti-crime na aksyon, mga kababayan, iniisip agad na nasa kabilang parlor, magpapa-martial law na agad. Hindi ganun, no? Advance masyado silang mag-isip. Okay, tuloy natin. Pabibilisin sa 3 minuto ng pambansang pulisya ang kanilang pagresponde laban sa krimen. Grabe, sobrang bilis. 3 minuto lang, mga kababayan. Isa yan sa mga inilatag na hakbang ng PNP para sa pinaigting na police visibility sa Metro Manila. Kasunod ng utos ng Pangulo. Nakatutok si June Veneracion.
Mahigit 21,000 na pulis ang idineploy para sa pinalakas na Police Visibility Operation sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na dapat maramdaman ng publiko na ligtas sila kahit pa sabihing bumaba ang crime rate. May disconnect kasi ang crime statistics versus what people feel. Ang importante dyan, people feel safe. That's the only... Tama yun, sir. Yun ang importante. No, na maramdaman ng tao ng sambayan ng Pilipino na safe sila. Hindi yun sa natatakot sila, no, natatakot sila doon po sa naglalakad sila na baka matukhang sila. Yung mapagkamalan. No, yun yung yun yung sinasabi natin dito. Yung maramdaman ng sambayan ng Pilipino, maramdaman ng tao, no, na safe sila na naglalakad, no, dahil may mga pulis. Di ba? Kung ikaw nagtatrabaho ka na nasita ka ng pulis, papakita mo lang naman yung ID mo. Ganun lang naman kasimple yun kung wala ang ginagawa. Di ba? Na masama. Ganun lang kasimple yun. At kung panggabi yung trabaho mo, no, especially yung mga nasa call centers, di ba? Kung may mga pulis dyan na visible, no, na nagpapatrolya palagi, may curfew, di ba? Mas maganda ba yun? Mas magiging safe yung kanilang feelings. Especially mga kababayan, no, yung mga kababayan natin na yung mga kagulong na lang, no, sabihin natin, yung mga nasa mga nagtatrabaho, no, sa motorcycle taxi. Mga kababayan, nakikita natin marami na sa kanila marami sa kanila nagtatrabaho ng patas para sa kanilang pamilya. Bumabiyahe sila sa gabi. Bakit sila sa gabi bumabiyahe? No, alam ko yung ganun kasi walang init sa gabi. 'Di ba? Kaya sa gabi sila bumabiyahe, malamig. So, para nagsasakripisyo sila na mapuyat, bumiyahe ng gabi, no, para lang sa kanilang pamilya. Tapos mapapanood natin sa balita, hinold up, kinuha yung motor, kinuha yung kinita nila, kinuha yung cellphone nila. 'Di ba? Kawawa naman yung mga kagulong natin, no, na nagtatrabaho ng patas, tapos ganun yung mangyayari sa kanila. No, inagaw yung motor nila. Buti nga kung ganun lang. Yung iba nga, kung ano pa ginagawa sa kanila, di ba? Dinadali pa sila, binabaril pa yung iba dyan. Sinasaksak pa yung iba dyan. Di ba? Kawawa naman. Yung mga kababayan nating mga kagulong natin na lumalaban ng patas sa lansangan sa gabi, no, na nagtatrabaho. Di ba? Kung merong mga pulis na nagpapatrolya, yung mga pulis, visible ang mga pulis sa lansangan, diba? Yung mga barangay tanod, active, nagpapatrolya, diba? Yung may curfew, may oras, bawal na mag-inom sa lansangan ng alas 10 ng gabi, sinisita nila. Mas maganda yon, mas bababa, mga kababayan, ang crime rate pagka ganun. No? May police visibility. Diba? Mas maganda po yung ganun. Only metric that matters. We will add 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay i-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na mga lugar. Magpapatupad daw sa Metro Manila ng 3-minute response time laban sa kriminalidad. Patakarang umiiral na sa Quezon City. Magiging bahagi raw ito ng sukatan ng performance ng mga ground commander. Magkakaroon na rin ng Unified 911 na patatakbuhin ng Department of Interior and Local Government. Ito raw ang ipapalit sa iba't ibang emergency hotline ng mga lokal na pamahalaan. Once we implement the 911 system, then I think after the implementation, within 3 months after, maramdaman ng buong Pilipinas yan. Ang mga pagbabago ay nangyayari sa harap ng napipintong pagre-retiro ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. February 6 pa dapat nagretiro si Marbil pero in-extend ng Pangulo ang kanyang termino ng 4 na buwan. Sabi noon ng Pangulo, merong very strong argument para panatilihin sa pwesto si Marbil, lalo't kasagsagan noon ng kampanya. Magtatapos ang term extension ng Marbil sa June 7. Sabi ni Rimulya, nakausap niya na ang Pangulo sa kung sino ang susunod na PNP chief. Meron na siyang napili, pero hintayin na lang natin na siya mag-announce. So, the name of the choice? Excellent choice. Baka si General Torre na to. Isa sa isa yan sa kinatatakutan nila, no, na maging chief PNP si General Torre. Bakit kaya, mga kababayan? No? Bakit takot sila kay General Torre na maging chief PNP? Bakit? Ano sa palagay ninyo? Bakit sila takot, no, kay General Torre
na maging chief PNP. Kung may magagawa naman yung tao di ba? Kung may magagawa naman siyang maganda no sa PNP, di ba? Mapababa yung crime rate, bakit hindi, di ba? Pero natatakutan nila So, merong something kay General Torre na ayaw nila. Kaya di ba? Very qualified, very dynamic, good track record. Just follow the reform, tuloy-tuloy po and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police. Para sa GMA, yun ang importante. May makita tayo no na mas magandang resulta no dito sa kanilang gagawin na to. No, especially yung mga programa nila na yan na police visibility, no, yung 3 minutes na pagresponde sa mga krimen. Pero hindi po magagawa yan, mga kababayan, kung wala pong tulong no sa ating mga local governments. 'Di ba? Kung yung PNP nandiyan diyan, handa silang rumesponde, no, yung mga force multiplier na like yung sa mga barangay, kailangan din po 'yan. No, hindi ho sila nandiyan diyan no sa barangay hall na nagjo-duty sa gabi para matulog lang yung iba. Pinapasahod po kayo ng DILG, no? Saludo naman po sa lahat ng mga barangay tanod dahil talagang ginagawa nila yung trabaho nila. Pero, no, mas kailangan kayo, no, na makita yung baga, maging visible kayo, no? Hindi lang yung kapulisan. 'Di ba? Implement ninyo na maigi yung curfew. Yan yung importante diyan yung pagpapatrolya ninyo, no, sa gabi. 'Di ba? Pagpapatrolya ng mga pulis, yung pagsita ninyo sa mga nakatambay, yung pagsita ninyo sa mga nagiinuman ng hating gabi na, nandiyan pa, nagiinuman pa. Pag yan po nagawa no ng mga local governments like yung nasa barangay, no? Yung mga nasa barangay po ay magawa yan na ma-implement yung curfew na yan. Isa yan, mga kababayan, sa nakikita natin pwedeng maging instrumento no sa pagbaba ng crime rate, okay? Sabi po dito ni Sir Jose Rosas, ang dapat yung proteksyonan ay ang West Philippine Sea. Policy ng China ng makapangisda naman ng mga kababayan natin. Oo nga, no? Alam nyo, itong China, wala talagang magawang matinutong China na to Vale, Sir Jose, no, may mga videos tayo dyan na siguro mag-upload po tayo, magla-live tayo dyan para mas ma-discuss natin. No, yung mga issue tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Alright? So, yan muli. Maraming salamat po, no. Ito po yung first time na nag-live broadcast tayo dito sa ating channel. Maraming salamat po sa mga nag-share po no ng kanilang idea, nag-comment po dyan sa baba kay Sir Jerry Cortez, kay Sir Rolly Pangilinan, Enrico Villanueva, Yolanda Camilon, Juan Toscano, Jerry Cortez, ayan po, Otencio Mohabal, Liberato Una, okay, Esmeraldo Andres, Ken, China Angeles, David Del Castillo, Roel Gacelos, Abayan, at Sir Nelson Andaka, Ilinch Sap, kay Sir Gas at Reynaldo Monsanto, kay Sir Jose Rosas, shoutouts po sa inyo. Maraming salamat po. Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace.